So, lagi ko naman po sinasabi, why we are the source of blessing? Because we are God's children. Amen. Ang mga anak ng Diyos po ay palaging pinagpapala po ng Panginoon. Therefore, kahit saan po tayo magpunta, yung lugar na pinupuntahan po natin ay pinagpapala din ng Panginoon. Do you believe in that po? Wherever you go po, ang kapangyarihan po ni Satanas ay nawawasak. Wherever you go, the kingdom of God is being established po. Wherever you go, the work of salvation po is being bound. Kahit yung kapangyarihan po ni Satanas ay nawawasak. Kasi that's your eternal blessing po bilang isang anak ng Diyos. Hindi po natin nakikita, it's unseen to our eyes, but we have this eternal background po. What is our eternal background? The throne of God. The throne of God. Kaya from our message po, why do I give to you ito pong message na to? Kasi po next week, it's Resurrection Day. Tama po ba? It's Easter Sunday po, sa 20. And this whole week po is, ano nga po yan? Holy Week. Yung sinasabi po nila. But then, ulitin ko po, why we don't have to follow po yung mga nakasanayan po natin? Why do we have to cut down yung mga tradition or mga culture na nakikita po natin? Bakit po? Because Christ already finished everything on the cross po. Amen po ba? Amen. All of mankind's problem has been finished po through Christ Jesus. Pero why do people celebrate it po? Celebrate po ba talaga ang tawag po doon? Yung kanila pong, ano pong Tagalog po nun? Ginugunita? Ginugunita po, yung kamatayan po ni Kristo. Why do people do that po? It is because meron po silang tinatawag po na panata. Pag sinabi pong panata, it means meron kayo, ikaw, tapos ang Diyos, meron kayong pangako sa isa't isa. Tama po ba? You have that kind of promise po sa Panginoon. Some of simple panata po ng mga tao na, isa po itong halimbawa na, Panginoon, this school year, hindi na po ako iinom. Hindi po ba? Parang I heard that po. Panginoon, this whole year, susubukan ko kung hindi magkaroon ng kasalanan. Pero may I ask you po, can we do that po with our own strength po? Never po. Then let me give you an example po kay Pastora Sheila. I already received this gospel for almost 15 years na po. Pero does it mean po ba na ako po ay malapit na sa pagiging perfectong tao? No, I'm not po. Marami po akong nagagawa pong kasalanan. I also think bad thoughts. Yung actions ko po, hindi rin po match sa gospel na na-receive ko. But does it mean po ba na wala po akong salvation? Does it mean po ba, ang ibig sabihin po nun, si Kristo ay umalis muna sa akin? What is God's eternal promise po? God's eternal promise and covenant sa John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God po. Hindi po tayo naging righteous kasi gusto nating maging righteous po. Hindi natin gustong maging matuwid kasi gusto nating maging matuwid. We became righteous po because we accepted Christ in our heart. Amen. We became righteous kasi naging tayo po ay mga anak ng Diyos. Kahit sabihin ng tao, matuwid ako. Pero without accepting Jesus Christ po, ang tao po na yun ay hindi po matuwid. Pero bakit po si Deacon ay matuwid na tao? Bakit po righteous si Deacon? Kasi meron po siyang Kristo. He is a child of God po. Kaya nga po, do not ever follow the tradition and culture of this world po. Kasi saan po tayo nililid nun? Saan po yung nililid po ni Satanas? Sa distraction po. Sa curses po. Even the background of hell. So, today's message is very important po. Once again, mariremind po tayo, bakit si Kristo kailangang mamatay? Mariremind po tayo once again, bakit si Kristo namatay sa krus? But before that po,
Why we give you the message that Jesus is the Christ? Una po sa lahat, ang Jesus po ay pangalan ni Jesus. This is His name po. Ang ibig sabihin po ng Jesus ay Savior. Ibig sabihin po nito, sa pangalan po ni Jesus, there is salvation. Then what is the meaning of Christ? Hindi po ito apelyido ni Jesus Christ po. This is Jesus' title. Title po. So none of us here meron pong title dito po sa mundo. Tama po ba? Pero sa trabaho po ninyo, like for example po si Deaconess Maria, meron po siyang title sa job po niya. Ano nga po ulit? Inspector? Yes po. That's her title. Si Jesus po, ang kanya pong titulo ay Kristo. Ibig sabihin po ng Christ means He is the anointed one. Siya po ang pinili po ng Diyos maging isang Kristo. Kung ako po ay pinili ng Diyos bilang maging isang Kristo, pagiging pangalan ko din po ay Kristo. But Jesus, ito po yung kanyang titulo bilang Kristo. Then, why is the Christ? Bakit po? It shows po na tanging si Jesus lamang ang Kristo ang tumapo sa lahat po ng inyong problema. We just don't call Jesus Christ as Jesus Christ. Hindi lang po natin tinatawag si Jesus is Christ. Hindi po. Jesus is the Christ. Malaki pong difference ng Jesus is Christ sa Jesus is the Christ. Kasi kung pag sinabi po natin Jesus is the Christ, we believe that Christ finished all our fundamental problems. Ano po yung 3 titles ni Kristo? Alam po ninyo. What are the 3 titles of Christ? He is the true King. As a true King po, ano pong ginawa ni Jesus when He came to this world po? He completely destroyed Satan's power. Sino pong nagiging dahilan bakit ang tao po ay patuloy na nadadaya sa kasalanan? Because of Satan. What is the real reason po bakit ang tao ay nagpapatuloy po sa kahirapan? Because of Satan. Pero si Jesus, He came here as a true King. Ano po yung sinabi sa 1 John 3:8? Ang dahilan bakit pumunta dito ang anak ng tao is to destroy the devil's work. Pangalawa po, Jesus Christ is the true priest. According sa Roma chapter 8 verse 2, pinalayan niya po tayo sa lahat ng ating kasalanan. Basahin ko na lang po. Roma chapter 8 verse 2. Nakasaad po dito. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Paano daw po tayo pinalaya mula sa kasalanan at kamatayan? Dahil daw po sa Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikiisa natin kay Jesucristo. What else po? Why Jesus is the Christ? Because He is the true prophet po. He is the only way, the truth, and the life. So Jesus is the Christ. Do not ever forget this po. Bakit si Jesus lamang ang maging dapat ninyong Kristo? Kasi siya lamang po yung solusyon sa lahat ng inyong problema. When problem comes upon you, do not ever consider that as a problem po. Ano yung lagi sinasabi sa message? When you face problem, you have to discover the answer within that po. How about crisis po? When you face crisis sa buhay po ninyo, find God's opportunity within that. Bakit inala ng Diyos ang crisis sa family ko? Kasi meron pong opportunity ang Diyos within that.
all you have to do po is to have renewal. Pagbabago po ng ating isip. Then, what is this greatest faith po? Maybe, 2 weeks ago, is it 2 weeks ago po, when we talk about this greatest faith po? Faith. What kind of faith do we have daw po ba? Anong klase pong pananampalataya? According po sa binabasa po natin sa Hebreo, ito pong faith po na to, yung mga bagay na atin pong inaasahan sa kinabukasan. So lahat po tayo meron pong hope or desire. So hindi pa po natin nakikita yung ating pong future. Pero ibig sabihin po ng pananampalataya, kahit hindi pa po dumadating itong future po na to, nakikita niyo na po yung ebidensya po. Ibig sabihin po nito, ma-enjoy po natin yung kasagutan. Lagi niyo pong tandaan, ang pananampalataya po, laging kaaktiban ang paggawa. Ganon din po. Ang action po ay lagi pong kasama ang pananampalataya. According po sa Bible, ang pananampalataya na wala pong paggawa, ibig sabihin po nun, ang pananampalataya daw po ay patay. Pero kung ikaw ay may paggawa, pero wala kang pananampalataya, ibig sabihin nun, ang gawa mo ay walang kwenta. So, faith with act, kapag meron tayong faith, dapat may action. Kapag meron tayong action, kasama po nun pananampalataya. Pero ano po yung ibig sabihin po ng ating pananampalataya? Ibig sabihin ng pananampalataya po nito, this gospel po. Napaka-importante po to do good deeds. Pero minsan, tayo yung those who experience poverty po, kahit gustuhin po natin kahit gusto po natin gumawa ng mabuti, we cannot do it po. Bakit po minsan? Kasi, alam niyo po yun na minsan tayo din po ay wala. May kakulangan. But it doesn't really mean na we cannot help or we cannot do good deeds po. Pero napakaraming tao po yung gumagawa po ng mabuti. Like mga charity, alam niyo po yun? Lalo na po yung mga taong mayayaman po. They build these charities para tulungan yung mga taong mga manhihirap. But then, alam niyo po ang pinaka-importante? This gospel po. Faith without action po. Faith without action, it's useless po. Action without faith, it's also useless po. Kaya ang pananampalataya po kasama po ay paggawa, kailangan po natin pinapakita sa Diyos. Kaya nga po, we always heard this na, halimbawa po, you try to invite someone po sa simbahan. Uy, sama ka sa akin sa church, mag-worship tayo together. Ay, okay na ako, lagi naman ako nag-pray sa Diyos. Alam naman ng Diyos yung pananampalataya ko. Then you have to show that faith po. How? Worship. You cannot just say, lagi naman ako nag-pray sa Diyos, alam na yan ng Panginoon. Paano malalaman ng pastor? Then you have to show your faith po. That is the meaning of faith with action po. Bakit po sinasabi ko ito sa inyo? Because you are very important po. Lumaki na po tayo sa bansa na almost 80% po ay Katoliko. And we cannot do something about it po. Mag-preach lang ng gospel. But then we have to change our mind po. Kasi we have next generation po. Napaka-importante po nila. Then, balik po tayo dito. We don't ever forget this po. Jesus is the only Christ. The solution of all your problems po. Just think about this po. Kayo na lang yung natitira dito sa mundo. Lahat po ng tao wala na. Kayo na lang. Ano po yung gagawin po ninyo? No one can help you po. Nothing can help you. Then you have to survive on your own po. Pag dumating po, hihintayin pa po ba natin yung araw na, yung dumating po yung araw po na yun para ma-confess po natin na si Jesus Christ nga lang yung solusyon sa lahat ng aking problema? Do we have to wait sa ganun pong situation? Hindi po. Pero just think about this po. Kailangan po natin isipin, no one can help me. Nothing can help me.
I am alone, pero God is with me. Kailangan po natin iset yung mind po natin sa bagay na yun. Walang makakatulong sa akin. Walang kayang tumulong sa akin. Tanging ang Diyos lang. If you are asking for help po, you have to ask God. Kung kayo po hihingi ng tulong, humingi po ng tulong po sa Diyos. That is the best answer and solution po na tatanggapin po ninyo. We do not want to continue living our lives po sa poverty, tama po ba? Wala po sa atin dito na gustong mamuhay lagi sa kahirapan. Kapag nga po tayo binigyan ngayon ng malaking pera, siguro po, una po natin gagawin, umalis po dito sa EPSA, tapos maghanap ng magandang bahay. Kasi we do not want to live sa ganito pong klaseng situation and environment. Baka hindi ko na say, wala na dito kapag maraming pera. Nasa state na. Nasa stage na. Ano pong ibig ko pong sabihin? So, none of us here wants to live yung poverty life po. Then how about your children po? How about your apo? Hindi po sa ayaw po nila, hindi nila alam kung paano aalis po doon. That's why we are giving you this message po. Because this is the only solution. Then, why did Jesus have to die po? Because it's a must. Dapat po. Dapat. Dapat lang. Uy, ang sama mo naman po, Sora Sheila. Dapat lang talagang mamatay si Jesus Christ. Yes po. Kasi kung hindi po mamamatay po sa Jesucristo, ako at kayo po ang kailangan pong mamatay. Naiintindihan po ba natin? Kung hindi po mamamatay sa Jesucristo, kung hindi po siya mahihirapan po, kung hindi po nahirapan si Jesucristo po sa krus, bago po mamatay, ako at kayo po yung kailangan pong mahirapan. That's why Jesus Christ died on the cross for you and for me. According po sa Genesis chapter 2, verse 17, ito po yung time na pumunta po si Satanas kay, kay Eva. At gusto niyang dayain. Before that, sinabi po ng Diyos sa kanila na hindi niyo pwedeng kainin yung bunga ng punong kahoy na naglalaman ng mabuti at masama. Kasi sinabi sa kanila ng Diyos, the moment you eat that, you will surely die, sabi ng Diyos. Merong certain death, sabi po ng Panginoon. Pero according po sa Genesis chapter 2, verse 17, let's read po, para naman po ay maging familiar po kayo. According po dito, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So, sino po ang nagsabi po niya? Ang Diyos po. Kanina po, kay Adan. Pero alam niyo po ang sinabi po ni Satanas? Sa Genesis chapter 3, verse 4. Sabi po ng Diyos sa Genesis 2:17, meron pong certain death. Sigurado mamamatay ka. Pero ano pong sabi ni Satanas? No! No! Walang kamatayan. There is no death, sabi ni Satan. Ano pong ibig sabihin nito? Binaligtad po ni Satanas yung sinabi po ng Diyos. Ganon din po yung ginagawa ni Satanas sa atin even now. Ano po yung pangako sa atin ng Diyos? You are my child. I am always with you. Hindi kita iiwan. Pero ano sasabihin sa'yo ni Satanas? Hindi kayo iiwan ng Diyos, ba't marami kang problema? Diba? Sabi ng Diyos, lagi kayong sasamahan. Eh bakit? You feel you're alone. Bakit nakakaramdam ka na parang mag-isa ka? Si Satanas po, lagi niya pong binabaligtad ang salita po ng Diyos. Kaya kapag hindi po tayo alerto, when we are not alert, Satan will continue to deceive us po. Kaya po, ano po yung resulta nito? The result of this is, ano po? Yes? Kamatayan. Ano po yung resulta ng kanilang disobedience? This is disobedience po.
Ano po yung resulta po nito? Kamatayan. What kind of death po? This is spiritual death. So according po sa Roma chapter 3 verse 10 and verse 23 po, wala daw po matuwid. Walang naging matuwid, wala kahit isa. Lahat daw po ng tao ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. What kind of sin is this po? Ano pong klaseng kasalanan po ito? Ito pong kasalanan po ito ay original sin. What kind of sin po? This is original sin. What is original sin po? Hindi pagsunod at hindi pananampalataya sa Panginoon. That is original sin po. Sa original sin po, ano pa pong iba't ibang klase po ng kasalanan? There are committed and there is also ancestor sin. Pero ang nakakatakot na kasalanan po is original sin po. No one can solve this original sin po except lamang kay Kristo. Everyday tayo pong nakakagawa ng kasalanan. But, yung committed sin po, pwede pa po natin maitama. Tama po ba? Minsan po yung mga taong nakukulong po, bakit po sila nakukulong? Kasi kailangan po nilang pagbayaran po yung kasalanan na gawa nila. So sa kulungan po, pwede pa po nila yung mabago. But then, original sin po cannot. Good deeds, philosophy, religions, cannot solve this original sin. Kaya, ito po yung dahilan bakit po si Kristo, si Jesus, kailangan po mamatay sa krus. Then, after this event po, ano pong nangyari? Then, people became slave of Satan. Hindi lang po naging alipin po ni Satanas. Pero people became slave of sin. Ang kasalanan po ay nakakatakot po. Kapag nasanay po tayong magkaroon ng kasalanan, Satan will use this po para dayain po tayo. Kapag naging natural po sa ating magkaroon ng kasalanan, kahit po makinig tayo ng salita ng Diyos, parang wala yung magiging epekto po. That's why dahil tayo po ay anak po ng Diyos, kailangan po natin laging humingi po ng tawad sa Diyos. Kasi everyday po tayo nagkakasulat ng kasalanan at tawag po nito, it's something na you and I cannot control po. Pero when we keep on listening sa salita po ng Diyos, yung Word of God po, binibigyan tayo ng healing. Yung Word of God po, pinaprevent po tayo magkaroon ng kasalanan. But when we stop listening to God's Word, when we stop praying po, that is the time na tayo po ay matetempt na gumawa ng kasalanan po. You understand po ba? Kaya po, ito po yung naging buhay po ng tao who became separated from God. But then, in Roma chapter 8 verse 2, kagaya po ng sinabi ko po dito, Christ set us free. Binigyan niya po tayo ng freedom by dying on the cross. Binigyan po tayo ng kalayaan po ni Kristo sa pamagitan po ng kamatayan niya po sa cross. By the law of the Spirit of life po. Ano po ba yung Spirit of life? This is the Holy Spirit po. Nung si Adan ay nilikha po ng Diyos, di po ba siya po ay wala pa pong buhay. But according sa Genesis 2:7, hiningahan po siya ng Diyos sa ilong, nagkaroon siya ng buhay. What is that po? Spirit of life, the Holy Spirit. Then in Roma chapter 5, verse 8 po, and 5:19, basahin po natin yung Roma chapter 5, verse 19 po. Roma chapter 5, verse 19. Let me read po. Sapagkat kung
naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Ano po yung nakasaad sa Roma 5:8? God demonstrated His own love for us while we were still sinner, Christ died for us. Makasalanan pa po tayo, pinakita na daw po sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. And according po sa Roma chapter 5 verse 19 po, so what is this po sa 5:8? This is God's love po. Sa 5:19 po, sa pamamagitan daw po ng isang tao, who's that po? Adam, dumating daw po ang kasalanan. Pero sa pamamagitan din ng isang tao, sa pagsunod ng isang tao, sino po siya? Si Jesus. Nawala po ang lahat ng kasalanan. So it shows po that Jesus is the only Christ. When you know this po, kapag alam niyo na po yung real reason, bakit si Jesus kailangang mamatay sa krus, then you have to know the power in the name of Jesus Christ. Jesus' death, yung kamatayan po ni Jesus, ibig sabihin po nito, it is really true that He finished everything po. Jesus' death means we already have victory over sin, over Satan, even curses, and hell po. Jesus' death, ang ibig sabihin po ng kamatayan ni Jesus, na pagtagumpayan nyo na po ang kasalanan, maging kapangyarihan ni Satanas, pandarayan ni Satanas, lahat ng sumpa at background of hell po. Why? Because you have the power in Jesus' name po. Dahil meron pong kapangyarihan sa pangalan po ni Jesus, by dying on the cross po, Jesus overcame everything po. Alam niyo ba po ang naging tagumpay po ni Jesus? Jesus even overcame death po. How? By resurrecting after 3 days po. Si Jesus Christ lang po yung nakarecord po sa Bible. Maliban po kay Jesus, ang isa pa pong nag-resurrect po ay si Lazarus. Pero maliban po sa kanilang dalawa, wala na po. Ibig sabihin po na si Jesus Cristo lamang po ang may kakayahan na muli po mabuhay mula sa kanyang kamatayan. So just think about this po. Jesus Christ overcame death po. Then, kung ganun po, bakit hindi rin po kayang ma-overcome ni Jesus lahat ng mga problems, sufferings, poverty po na nararanasan po nito? Believe in Jesus Christ po. Believe that Jesus is the Christ, then you can overcome all your problems po. Na-overcome na po ni Jesus Christ ang lahat ng bagay. Therefore, you can overcome everything to po. Just do not have worries po. Worries is unbelief. Anxiety is unbelief. Pastora, hindi po mapigilan eh. Kasi meron akong pamilya. Yes, I know po. But still, do not have worries po. Worries brings you stress. Worries brings you diseases po. Karamdaman. Kaya huwag po magkakaroon po ng worries. What else po? This is Jesus' death. How about Jesus' resurrection po? Ang muling pagkabuhay po ni Jesucristo sa krus, just like here po, it's a victory. It shows that Jesus has victory po. So, Jesus Christ overcame death. Then, what's something else He cannot overcome? Yan po yung sabi ko po dito. Napagtagumpay na po ni Jesus ang kamatayan. Ano pa po yung bagay na hindi niya kayang pagtagumpayan? Nothing. Ano po ba ang pinakatakutan ng tao? Kamatayan. Kamatayan po. Maliban po sa kahirapan, kamatayan. Kasi may pera, halimbawa po yung mayaman. Alam niyo po kinakatakutan ng mayaman? Kamatayan. Kasi pag mamatay sila, hindi na sila mayaman, wala silang pera. So kahit yung mga mayaman po, takot po sa kamatayan. Pero Jesus Christ overcame death po. So ano po, is there something else na He cannot overcome? Jesus Christ is with you po. Always with you. So you can overcome everything po. Amen po ba? Amen. Amen. And then
Then, use the name of Jesus. Kayo din po, you can overcome everything. Ano po yung mga bagay na kaya niyo ma-overcome? Satan, world's temptation, yourself po. Sarili niyo. Ano po ulit? Sin, world's temptation, si Satanas, sabi po natin Satan, and then your self. You can overcome this trait. You can overcome yourself. Use the name of Jesus Christ po. Ibig sabihin po nito, enjoy. Enjoy the name of Jesus Christ within you. How? By prayer with covenant. By praying with covenant po. Enjoy the name of Jesus Christ within you po. Alam niyo po yun, we're not just receiving the message po about Jesus Christ religiously. Nung ako po ay bata pa, when I heard the message, kapag naririnig ko po yung pangalan kong Jesus Christ, iba po yung impact sa akin. Natatakot po ako. Alam niyo po bakit po ako natatakot? Kasi, simula po ng bata po ako, of course, yung family po namin, and yung environment po namin, very religious po. Hindi po ba? Pero yung mother ko po, hindi naman po ganon. And we don't have also yung mga statue po. Pero kapag pumapasok po ako ng simbahan, I always feel afraid po. Bakit po? Kasi all those years po, lagi ko pong nare-receive yung message about Jesus Christ na parang religiously. Alam niyo ba, instead na magkaroon ako ng kapayapaan, I feel afraid po. Then when I received this gospel po, this accurate gospel, dun ko po na-realize na, yung Jesus Christ pala na nare-receive kong message is different from Jesus Christ na na-receive ko today. Ano pong ibig sabihin mo? We are not just giving the message about Jesus Christ religiously po, pero about the gospel. Then what is our conclusion po? Correctly understand means you have to correctly enjoy po. Jesus as the Christ is your Christ po, pag-iisang inyong Master. Nung tinanggap niyo po ba si Kristo, tinanggap niyo lang po ba siya bilang isang guest? Ano nga pong guest sa Tagalog? Bisita. Nung tinanggap niyo po ba si Kristo, tinanggap niyo lang po ba siya bilang bisita? Pag sinabi kong bisita, after po ng event, uuwi na. Aalis na. If you accept Jesus Christ as your guest, you have to change Him into your Master. Ibig sabihin po nito, let Jesus Christ be the center of your everything. Sentro ng lahat ng bagay. Sentro ng buhay nyo, lahat ng bagay na ginagawa nyo, isip nyo, lahat po. Is this something difficult po? Yes, it is. Pero, by the help of the Holy Spirit po, you can do this po. Then, you will become, God will use you as a witness. Ang witness po, meron pong evidence. Hindi ka tatawaging witness kung wala po kayong ebidensya. Then what is your evidence po? Your evidence po, kayo bilang isang anak ng Diyos. Ibig sabihin po nito, you are showing your fruit. Lahat po kayo ay bunga ng evangelist. So ano po yung mga papakita niyo sa tao? Your fruit. Fruit of faith. Bunga ng pananampalataya po ninyo. Amen po ba? Amen. So actually po, yung message po na to, gusto ko pong iklian lang. Kasi maikli lang naman po talaga itong message. But, wala po tayong magagawa is the working of the Holy Spirit. So, it's, I really want you to po na ma-enjoy yung answer po na to within this school week po.